DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Philippine Standard Time, 9:05 na po ng umaga. Doble sa opinyon at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Hatid ay dobleng tuwa at saya. Halina't makinig sa tambalan ni na Kuya Ruel at Kuya Ricky Sunga dito sa Double R sa DZAR. Ako po'y karaniwang tao lamang. Goodness is about character, integrity, honesty, kindness, generosity, moral courage, and the like. More than anything else, it's about how we treat other people. Bari, galing kay ano yan? Dennis Roger. Oo. Ay, yata naman yan na ako yung Ruel. Oh. Ganun ba? Si O di, Dennis kasi Prague. kailangan natin ng mga ganong coach kasi medyo ang tao nagbabago na. Ang mga kabataan, iba na yung ugali. Oo nga. Oo nga. Mm. Bay, sa Maynila, di ba? Ano Oo. bang sa Maynila ang bagong order ni Mayor Isko Moreno? Ipatupad yung GMRC sa lahat ng mga schools. Lagyan ng isang parang subject siya. Dati pa rin, bata tayo, nag-aaral tayo. More on kung paano tayo kasi pare may kasabihan dyan Okay. Difference between human being and being human. Aha. Di ba? Human being, tao ka, and being human, dapat marunong kang magpakatao. So tinuturo yan kasi no matter how successful you are, how kung gaano ka kagaling maski na sabi mo pang mataas yung pinag-aralan mo, pero hindi ka marunong magpakatao, walang kwenta, di ba? Yun nga sinasabi, di ba? Yung mahirap daw magpakatao, di ba? Mabilis maging tao. Oo. 9 months lang ba? 9 months lang nga, no? 9 months lang, oo. Dinalamin din natin kung ano ba yung sinasabi ni Mayor Isko na palakasin niya although may batas na di ba? Sa GM kapipirma lang niya Pangulong Duterte about to sa GMRC. Good manners and right conduct, di ba? Oo. Yung sabi niya Pero sa tingin ko, Mayor Isko, unahin mo munang pag-usahin yung bigyan ng good manners and right conduct yung mga tauhan mo. Bakit? Diba? Bakit, Bastos pare? di ba? Tayo naranasan nga natin. Minura nga tayo, di ba? Naranasan natin yung traffic kahapon galing kami ng Makati. Tumawid lang tayo ng nagkamali lang, di ba? Hindi natin nakita yung senyas Di Pero ba? nakago Traffic tayo, cross. nakago. Nakago naman Oo. si Menyas no? Sumenya siya Anong sabi natin? Di ba? Hindi ko namin napansin. hindi mo napansin pagtingin ko, may problema yung mata Ganun. Nakatingin sa kabila. So talagang may problema nga kaya hindi natin napansin. Kaso, antindi nung binitawan. Kasi, tatanga-tanga kayo. Oo. Ganun. Ganun ba yung Oo. ganun ba yung tamang Binigilan mo na ako, pare. Public Awahin ko servant. talaga yun Hindi, pero tama lang yun. Hayaan mo siya. Kasi pero public servants ka di ba? Manifestasyon o Oo. reflection ng amo mo yun. At Sino saka ka, tama tayo, nakago tayo. Pinapa-stop niya. Traffic naman. Di ba? Nandoon siya. Lalo kaya nagka-traffic lalo. Baka hindi niya naintindihan na ang sweldo niya ay galing sa ating mga taxpayer. Kaya wala kang karapatan magsalita naman ganun. Kasi kinukuha sa amin yung pangsweldo mo May karapatan siyang manita, pero yung lengguwahe niya, hindi tama. Oo. Yun nga, wala siyang manners, di ba? Baka pagka... Siguro muna, bago nga siguro patupad ni Mayor School, doon muna unahin niya yung mga empleyado doon sa City Hall. Di Diba? kailangan Naranasan gumawa siya na. ng classroom doon. Oo, Diba? wala. Turuan niya yung mga tao niya na dapat the way they speak should be Mali. isang tao, di ba? Parang pangkanto lang Oo, di ba? kanto, oo.
Paano? Hindi marunong nga mag-good morning at saka good afternoon. Oh, sir, nagkamali ho kayo. Dapat, alam mo, doon sa pagmamalaki natin, doon sa lungsod ng Valenzuela, bay, mahusay naman yan. Oo, parang ganito, parang yung mga ibang, ako may naranasang pulis nga. Sabi, mawalang galang ho, arestuhin lang no namin kayo. At least may galang, di ba? Oo. Di ba? Mawalang galang ho, sasampalin ko yung Oo, tapos sabay sampal, no? Oo. Di ba? At least may galang. Ito, wala direkta no? Parang, Hindi, kadalasan siguro, yung mga nakukuha nga MTPB, hindi dumadaan sa talagang screening, pare. hindi, may training naman yan. Hindi yata kasama sa training yung ganyan. Kasi sa mambansa, pare, pag naging ganun ka, kailangan mo, meron kang certain requirements. Medyo, dapat dadaan ka ng psychological test. Mukhang yung mga ganun. Mukhang nakainom pa, pare. Baksak sa psychiatry Oo, test pare, yun. Oo. Sa bagay, pagka dadaan sa sa test ng mga psychiatrist, pare, walang magiging traffic enforcer. Oo. Walang matitira. Sigurado kasi hindi lang dapat ang pagtrato yung pagmando ka ng trapiko, kundi paano mo itrato rin yung mga motorista. Diba? Hindi lang yun, pare. Imbes na ikaw, as traffic enforcer, i-enforce mo, tingnan mo kung paano mais yung traffic. Hindi, pare, nakatago. Tapos, titingnan nila kung sino magkakamali. Yun ang trabaho nila, hindi enforcer. Anong diba? trabaho nila? Magtago at sitahin kung sino yung magkakamali. Talagang doon sila nakatuon. Nakasuot pa ng notokotong. Notokotong, oo. Notokotong. Pagdating sa harap, pwede naman. Oo. Sa likod pa lang pala yung wala. Balikan na natin. Maganda tong kasi nakipag-meeting si Mayor Isko doon sa DepEd at sa mga sa iba pang mga concern sa mga guro para ipatupad magkaroon ng seminar at patupad talaga ang programa tungkol sa good manners and right conduct sa mga estudyante at sa mga teacher din. So dito inaasahan na sabi niya pahalaga ng pagkakaroon ng respeto, disiplina. Ayan. Sa maliliit na bagay, kahit sa mga hindi na maliliit na bagay, mga bagay na sa tingin mo dapat pagpasensya at bigyan mo ng respeto at paggalang. Di ba, ang mga Amerikano, ayun ko, di ba, very apologetic, di ba? Kanya mabangga ka lang ng konti, di ba? Oo nga. Sorry, sir. Oo. Sorry. Dito mabangga ka, itinangkabal mo sa Galing pa, no? Ako, naalala, meron ako nakita galing pa sa simbahan Galing kami, simbahan, di ba? Sumakay na. Yan ba yung kantang santong kabayo ba yun? Banal na aso ng kabayo. Ito, sumakay ng nagsimba pareho. Galing sa simbahan kasi nakita ko sumakay ng jeep, di ba? Nakita ko, sumakay din ako. Naapakan ng yung paa niya. Katakot ako ng PI doon sa ginawa doon sa tao. Takot na mura. Diba? Eto, pero sabi, pag matanda nang hirap ng, ba? Hirap wala nang pansinin. Pero, para nga malaman natin yung maganda tong balita, ito, tumatayo ng parang spokesperson na to, si City Administrator Felix Espiritu. Sukin na natin to at maraming salamat sa kanya at binigyan tayo ng pagkakataon uli, Kuyang Ruel. City Administrator Felix Espiritu, magandang morning ho. Umaga, Ricky and Ruel, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programa. Opo. Kamusta naman kayo, City Administrator? Okay naman. Doing good, doing well. Yung good, oo. And yun nga ang gusto namin malaman, maganda tong inano ni Mayor Isko na nagkaroon pala kayo ng kasama ho ba kasi pagpupulong ng nakaraan daw ng Martes na para ipatupad tong GMRC. Oo. Yeah. Opo. At gustong-gusto ng ating alkalde na ang lahat ng mag-aaral sa lungsod ng Maynila ay ibalik yung yung GMRC, Good Manners and Right Conduct.
na hindi nga namin maintindihan kung bakit dito naman nung araw nung panahon natin Opo. Ah. Oo. talagang kasama sa pinag-aaralan. Hindi ko maintindihan kung bakit tinanggal. Oo. Alam mo, yung subject na iyan ang humuhubog sa magandang asal. Tama. Tama po. Opo. Ng good values ng ating mga kabataan. Aha. You know, alam mo, Ricky, no? Opo. Napag-aralan namin sa Japan pala, Aha. no? Yung mga elementary students Student, nila, no? Yan ang unang-unang pinag-aaralan. Huli yung pagsulat at pagbasa. Talaga, They sir. are, they are being molded na maging magalang at maging makatao. Kanya makikita mo yung Hapon, kahit sinong kausap, nagkakambabalilikot sa kababaw. Yung paggalang nila. Hindi sila basta kumakain nang hindi magsasabi ng itadakimasu. Kain na tama. tayo. Okay. No? Alam mo, napakagandang, kanya nahubog ang magandang asal sa mga Hapon. No? Maski halimbawa naninigarilyo sila, hindi sila nakakuha na wala silang makuha ang ashtray. Aha. Sinasambot ng palad nila yung Yung abo, no? Ba? Talaga, sir. Aha. Ganun katindi ang paggalang nila sa kapwa. Oo. Yeah. Mhm. Kanya yan ang sabi nga ng ating alkalde na kinakailangang ibalik natin yung subject na yan para yung ating mga kabataan, no, ay mahubog sa magandang asal. Tama ho. Kanya, and tayo naman ay sinasang-ayunan ng city schools. Okay. Aha. No? Sana ay sa akin, no, sana gawing gawing batas para lahat, hindi lang sa Maynila. Mhm. Pero parang pong pumirma na po si Presidente Duterte ng Parang may Republic Act, ano ba yung Republic Act number 11476, di ba? About Values Education Act din siya. Oo. Oo. Dapat lang 'yan. Dapat lang para alam mo medyo nawawala na yung galang ng mga bata. Opo. Aha. Isipin mo 15 years old getting involved in crimes. Tama. Diba? Aha. Kasi hindi na nagiging maganda yung paghubog sa eskwelahan Dapat sa bata pa lang. Lamang Tama, City Administrator, dapat doon pa lang sa bata pa lang, hubugin mo na ng mga, yan mga ang bagay na. foundation Oo, Yan ang foundation. foundation. Pag malaki, matigas na huulo, di ba? Wala na. Parang yung City Administrator, parang yung nakaharap namin kahapon, pagtawid namin din sa may kanto na Top Avenue, tsaka Philippine Normal. sa may Philippine Normal, yung traffic enforcer natin dito, hindi lang namin nakita na pasin. Go naman yung traffic lights, ha? Go naman, ha? So, May tinuturo siya. may tinuturo siya na mag-stop na kami. Hindi naman masyado namin nakita. So, lumapit siya sa sasakyan namin. Sabi, hindi nyo ba nakita yon? Tatanga-tanga kayo. Di ba dapat, yun muna siguro unahin natin siya. Kahit na nagkamali, yung motorista, kinakailangan maging magalang Iyon. ang kanyang pasok. Kasi ang dala niya sabay, manifestasyon, refleksyonutan ng ni Mayor. Naka-uniforme siya Opo. Hindi po pwede yung ganong pagsita. Ayun, mga bandang alas 5 yun Bandang alas 5 yun. Halimbawa na nagkamali yung motorista, hindi mo po pwedeng kausapin ng Maayos. bastos. Oo. Kaya Parang, kailangan maging magalang. kaya ka Na nag-iisip. kahit yung motorista, kahit na alam niyang mali siya at magaling naman at magalang yung nakikipag-usap, hindi makukuhang magalit na motorista. Tama nga ho. Yeah. Mabuti Yeah. naman medyo kami, civil naman Kasi kung iba yun, hindi naman, baka biglang may mangyari doon sa Di ba pa sir Pero kami, medyo sober naman kami during that time. Kanya kung minsan na uuwi sa away na walang Tama nga ho. Ah. So, ito, kailan sisimulan to, City Ad? Sisimulan na as soon as possible, no? ASAP yan ASAP. Marami lamang tayo nagiging problema ngayon sa pag-aaral dahil unang-una nga, yan nga, wala tayong face-to-face na pag-aaral. Distance learning, no? Pero miski na distance learning, ipatutupad yan.
So, ang utos pala ni Mayor Isko rito, from grade 1 to grade 12, no? So, Yeah, mga yeah. edad hanggang 15 tata to, o 14, ganun ba? Yeah, So, ba, maganda to. So, Oo. ang talagang anong puntira nito yung ugali, yung pagkatao ng mga kabataan bata. natin, sir. Oo, yung good values, may saksak sa isip. Yan naman yan, Typical sa mga Pilipino. Pag nahubog ng maganda ang bata sa elementary, tuloy-tuloy na yan. Kasi masasanay na po eh. Oo. Nakaukit na sa isip eh. Tama, Kasi- Tuloy-tuloy na yan. Magiging ugali na niya yun eh. Tama, Magiging ugali na nila. Habang buhay ito. Hindi na nasa utak kundi ugali na magiging ugali na niya yun. Kanya sana ay matupad ng maganda para nang sa gayon ay maibalik natin yung mga magagalang na mga bata. Tama kasi 'di ba usually sa ibang mga company hindi ina-hire yung matalino eh. Ina-hire yung attitude eh, 'di ba? Yeah. Diba? So hindi yung skills kundi yung pag-uugali ng isang tao. So maganda 'to, abay. Pero siguro sa City Ad bigyan natin ng seminar ibang ating empleyado, 'di ba? May nagsumbong sa akin magbabayad na lang, pinapagalitan pa ng taxpayer. Unti-unti, walang tigil ang seminar na ginagawa ng lungsod ng Maynila. Alam nyo, palibasa yung ating alkalde, no? Opo. Lumaki doon sa Mahirap pangangalaga ng kanyang ina na stricto. Aha. Na stricto na hindi po pwedeng may mali sa kanyang kilos at ugali. Yan ang naging dahilan. Kita mo yung ating alkalde lumaki sa Smoky Mountain. Pero hindi ugaling basurero, di ba? Pero hindi siya napasama ron sa mga akyat bahay, hindi siya napasama sa snatcher, hindi siya napasama sa magnanakaw. Alam mo, yung lugar na yun, napakahirap makakita ng maayos na... alam ko yung lugar na yun, na City Ad. Pero dahil sa stricto yung nanay niya, yung namayapang nanay niya. Si Aling Chayo. Ay napanatili yung magandang ugali doon sa ating alkalde. So sa tingin nyo, City Ad, hindi ba maapektuhan ko yung sa environment? Kasi di ba minsan kung ganun yung environment na kinalakayan mo, magiging ganun ka na rin usually. Yeah, normally. Normally, na nangyayari. Talagang bihira lang kung ang magulang ay marunong sumuheto ng anak. Tama. Dahil hindi nakukuha sa eskwelahan eh. Kaya nga kawawa tayong mga magulang eh. Pag nagkamali anak, ang sisi sa magulang. Tama. Pero ngayon ay babaguhin natin at isa sa ayos natin para magkaroon tayo ng mga kabataan na may magagandang ugali, no? Maiayos natin. At yan naman pagtulong-tulong tayo at sinatsaga natin, makikita natin ang magandang kaayusan sa darating na panahon. Tama, City Ad. Ito ba magiging parang talagang may curriculum na siya no? May tutoring. Kasama sa subject. Batas na yan at tuloy-tuloy. Wag lang may mga medyo hindi magandang isip na tanggalin na naman. Kung batas na yan, tuloy-tuloy na yan. At sana sa buong Pilipinas ay maiayos natin ang paghubog sa ating mga kabataan. Kasi diyan makikita natin kung gaano kaayos yung mga tao mo sa paligid, ganoon yung magiging epekto ng salipunan natin sa sosyedad, di ba? So wala na sana tayong marinig nagmumura na apakan ng yung paa, di ba? Di ba pwede ba mag-sorry lang? Sorry ho. Di ba ganoon? Sa Japan, makikita mo, rush hour sa pagsakay ng tren, rush hour. Nagkakabunggo-bungguan sila pero wala kang makita nag-away. Kayo, matagal kayo na rin sa Japan, di ba, Sir Felix? Dito sa atin, matapakan lang yung paa, murahan na. So ayun nga, balikan lang namin, last na lang siguro City Ad. Yung siguro sa mga empleyado rin natin, mabigyan din although pag malaki na raw, titigas na ng ulo, ang hirap ng swetuhin. Pero matyaga ang ating alkalde. Okay.
matyaga ang ating alkalde, laging ang bilin niya ay kinakailangan maayos ang pakikipagkapwa at give an extra mile to the service. Hindi ko mo ito lang ang trabaho mo hanggang doon lang. Tama. Lagi yan. Tuwing magmi-meeting, lagi binibili ng ating alkalde. Huwag manglamang ng kapwa. Tama. Siguro, tsaka nakipapansin ko rin, nagdadasal muna bago ho kayo nag-meeting yata. May isang pagkakataon na gano'n, no? So, dapat every meeting. So, dapat yung unahin talaga na gano'n, para ma-inculcate lahat, di ba, na gano'n ang paraan ng tamang pagkilos, magiging isang mabuting tao. So, siguro, hoping na talagang lahat ng kabataan natin ay maging matuwid, no? Maging mabuti, lalo na dito sa Maynila, sa lungsod ng Maynila. Si Mayor, kamusta naman si Mayor ngayon? Maayos naman at alam mo yung ating alkalde, hindi halos nagpapahinga yan eh. At pilit na inaayos ang lungsod ng Maynila na nakikita naman natin na malaki na ang Pagbabago. Malaki na ang pagbabago. Bagamat hindi naman natin mape-perfect, no? Katulad nga ng nabanggit mo, meron pa tayo traffic enforcers na Bastos, ang approach, no? Pero hindi natin tinitigilan yan. Hindi natin tinitigilan at kahit manuwari magtuloy-tuloy ang ating pangangaral sa kanila. Tama. Si Tiad, may pinagpahabol dito, may nag-text sa amin. Kino-confirm lang, totoo bang naibenta raw ng city ang Divisoria Mall? Oo. Yung property ng lungsod ng Maynila, yan kinatatayuan ng Divisoria Mall, yung lupa, naibenta ng lungsod itong kasaganaan ng pandemic. Alam nyo, kailangan ng lungsod ng pera. Oo. Dahil ang inuna natin ay yung kaligtasan ng mamamayan. At malaki ang pangangailangan sa gamot, sa testing natin, sa ospital, sa pangangalaga doon sa mga nagpo-positive. Alam nyo, sa Maynila, pag na-test na positive ka, antimano ilalagay ka sa quarantine facility at yung pamilya mo ay susuplayan ng pagkain for 14 days. Pagkain, kumpleto sa lahat, gamot, pagkain. Malaking-malaki ang naging pangangailangan ng lungsod ng Maynila. Kanya napilitan ng lungsod at in fact, kulang pa. At talagang pero City Ad, baka maubos ng mga patrimonial property natin. Hindi naman. Hindi naman. Meron pa bang natitira? Ayun lang sa pangangailangan. At pangalawa ay napakaliit naman ang kinikita ng lungsod ng Maynila dyan. Alam nyo, yung lupang iyan ay pinaarkila ng mga nakarang administrasyon na ang kinikita ng lungsod ng Maynila ay kakapurat. Hindi spot. Hindi, kumbaga, economically ay lugi ang lungsod ng Maynila. So, isa hintayin lang natin ang hintayin yung mas mabuti pa i-convert na natin at makuha yung tamang halaga para sa lungsod ng Maynila. So, nakuha naman natin yung tamang halagang presyo na hiningi natin. Hindi tayo lugi. Hindi tayo lugi at aprobado ng COA. Okay. Aprobado ng COA. Smooth ang transaction. Wala. At yun namang mga manininda natin doon sa Divisoria Market. Alam mo yan, privatize yan eh. Yes. Privatize yan. Tapos yung iba ba lamang ay reserved to be public market na minamanage ng city. Ng city. Yun lahat ng mga manininda natin doon, wala silang dapat alalahanin dahil ililipat sila come February dito sa Pretil Market. Yung second floor ng Pretil Market, pinaayos ng ating alkalde. Meron pang escalator. Okay. Hindi sila lilipat sa hindi magandang lugar. Kundi
class pa ang lilipatan nila. Lamang first qualification ay dapat sila ay taga Maynila. Yun ang requirements Yung talaga. hindi taga Maynila ay sorry. O kaya list priority sila, mga Pagka ganun. nagkaroon ng space, saka pwede. Pero Kailangan unang-una Yung mga taga Maynila. unang-unang katangian taga Maynila. es, Dahil alam nyo, ang Maynila ay pinasok na ng kung taga-taga saan, may mga taga San Juan, may mga kung saan-saan, ano. Bigyan muna natin ng prioridad yung taga Maynila. pero si Tiad, may pahabol yung mga taga Bloomingtreet daw, yung pangako yung sabi mo yung Lilipatan. paglipatan, mukhang wala naman, nandun daw sila sa kalsada, Meron pero po. nagkakahulihan. Ang problema sa kanila, Aha. no? Alam nyo, yung tinanggal na Antipolo Market dahil pinaana ng connector road ng Yes, yes. NLEX, SLEX. DPWH, aha. So, giniba yung Antipolo Market. Aha. So, yun lahat ng manininda sa Antipolo Market, lahat sila, no, binigyan ng pagkakataong mag-file ng application para mailipat sa ibang palengke. Hindi lang sila po pwedeng ilipat sa isang palengke. So kalat, Hindi spread. magkakasya. Aha. Mga kung saan lamang may bakante na yung kabuuan ng mga taga-Antipolo Market ay sapat. Kanya lamang, alam mo na, minsan, ayaw nilang tanggapin dahil malayo raw yung paglilipatan sa kanila. Wala naman tayong magagawa Mhm. Kung saan sila po pwede. Ganon din naman magtitinda rin. Okay. At, Minsan may matigas ang ulo, ayaw, mas gusto pa nila sa kalsada. mhm. Hindi po pwede yun ngayon. Iba na ang pamahalaan ngayon. No? Administrasyon. Ayaw natin ng vendor sa kalsada. Although, meron tayong mga area na Pinapayagan. identified na vending area, hanggang doon lang. Hindi pwedeng kumalat. Okay, at least ay naliwanagan lahat ng mga pinato sa aming katanungan ngayon nung nalaman kayo ang kausap namin. City Ad, nako. Naka-schedule na. Humihingi nga ng pagpupulong yung mga taga-Divisoria Market para maliwanagan. No? At wag silang mag-alala. Yun. Hindi sila mawawala ng hanap buhay. Ayun ang malaga ho, City Ad. Ako, maraming salamat City Administrator Felix Espiritu sa binigay yung uling panahon sa amin. Thank you. Magkita-kita ho uli sana po tayo. Okay. Maraming po salamat, Sir City Administrator Felix Espiritu. Ako. Pero pare, bago tayo mag-break, huwag natin kalimutan Wait, ng tanong. ating Question. tanong ng bayan. Oo. Oo. Ano ng bayan natin, Kuya Ruel? Dahil sa mga paghina o pagwala ng mga ating Putol-putol. signal, paputol-putol. Ang tanong natin ay napapanahon na ba na kastiguin ng National Telecommunication o NTC ang mga telcos sa mabagal at ang palpak nilang serbisyo? Hindi dapat lang kasiguhin ipasara na lang para pare-pareho wala tayong internet. 9:33 na po ng umaga, magbabalik po uli kami. Kayo'y nakikinig sa Double R sa DZAR. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slim Max Coffee Mix, Fitness in All Cap, Night and Day, Slim Max All the Way, Malunggay Life Oil, your daily natural immune booster, Deluxe Professional Philippines, at ng Nini Natural Beautiful. Patas na pagbabalita, tamang impormasyon, serbisyo publiko at pagmamahal sa kalikasan. Ito ang Sunshine Radio. Sunshine Radio 1026 Manila, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik ang Double R sa DZAR. Yung Red, babasahin ko lang muna itong mga nagkomento. Nagkomento to, may internet to. Oo. Di ba, paputol-putol. Ang bayad naman natin, hindi putol-putol, di ba? Ayun, eto kay June Vicente. Hindi, may komento lang siya. Balik tama raw, balik lang ang good manners and right conduct. Okay, si Jero said, good morning daw. Wala lang. Basahin ko lang yung iba. Maraming, dapat pala. Ito, GMRC daw, dapat sa school, Okay, Si Roman Ortiz, nagpapabate. Si Lourdes Alcantara, nagpapabate. Si Sir Nornan, okay. Kilala ko yun.
Hindi, yung question natin related do sa ano, sa ha? Sandali, Internet. sa net. Oo, ito. Ito si Lester Panal. Opo, dapat talagang kastiguhin na raw. Oh. Paano ganyan? Hambalusin na lang natin, di ba? Hambalusin na lang yan. Ito, si Josa Mora, dapat lang po talagang kasiguhin dahil ito papahirap sa lahat, lalo na yung mga work from home setup at online class. Oo nga naman. But si Kate Stewart, yes, sobrang bagal po ng internet ng PLDT. Sa una lang magaling. Dapat tanggalin na yan, palitan ng mas mabilis. Oo. Eh, ano bang linya ng PLDT? Ano ba yung sinasabi nila pag ano? Yung tagline nila. Ano yung Hindi ko nga alam kasi paputol-putol din pare. Ito, basahin na natin Hindi ko lang makakita yung ibang comments Kaya Ruel. Kaya pare kasi mahirap Pero ito, may mga ano to, nakapag-comment At like si Dwayne Oo nga, Anglo. naka-comment nga Kaya ba't Kaso wala action nakarating na ng yung tao tsaka dumating yung message Ito si Maki Diggs. Sinasakal ho at minamanipula ang sarili nilang internet connection. Kaya bilang umihina ngayon at hindi stable. Sa NCR mismo hindi stable. Oo nga Pero may ano naman, datos na si di ba? Si presidente na ayusin ng mga telcos ang ang mga services nila tsaka mukhang, signal. Mukhang hindi Pero kasi ba yung nakaraan nagka-problema. Oh. Di ba? Ano bang may problema? Ilang araw Nag-inform nga sila Sabi nga sa amin sabi nila? within this week from kunyari lang, November 1 to November 5, mawawalan kami ng signal. Sumagot ako. Maski na hindi naman kayo mag-inform, lagi naman ganun ang signal nyo ever since. Ganun ba? Oo nga, no? Kasi paputol-putol. Pero tama yung logic mo doon, Kuya Ruel. Di ba? Nagbabayad ka, dapat putol-putol din ang bayad natin, di ba? Oo. Pag sila nagkakamali, bahala ka sa buhay mo. Pero pag ikaw ang hindi nakabayad ng isang araw, puputulan ka na. Oo nga Tsaka, sayang, di ba? Paano ka gabayad? Ang pila sa kanila, haba-haba. Ang bagal-bagal ng serbisyo nila. Hindi, dapat patawan nga sila ng ano dyan Kumbaga, ibalik o i-refund yung mga time na nawala. Na Oo. naputol. Kasi bayad ka di ba? Hindi, tsaka, kunwari, isang buwan na to, talagang very poor yung service. Dapat balik nila yung pera. Sabi maski napaputol-putol, nagkaroon, dapat yung usapan natin, 1 month 1 month, out of 1 month, kalahati lang. palpak. Dapat kalahati lang babayaran natin, di ba? Oo. Yung pera ko naman, parang yung libo buo, hindi naman putol-putol. Oo nga di ba? Kaya nga nagtataka nga tayo. Sana makausap natin NTC. Ano ba talagang, tsaka ano ba nangyari na talaga doon sa telco? Puro kalokohan. Kasi ganito yan bibigyan ka dyan, 3 months free wala kang mabayaran, connection lahat. Hindi ka satisfied. Di papaputol mo. Pare may bayad yun, maniwala ka sa akin. Pagka papaputol mo, may bayad? Kaya, di ba? Sinabi nila free Tapos ngayon porque puputulin mo na kasi hindi ka na satisfied, may bayad na. At saka parang ginagawa nila, kunyari nakalimutan. Dapat yan, 3 months. Di ba? 3 months sabi nila, libre. Hindi ka satisfied, nakalimutan mo na. Hindi mo sinabi po, ayaw mo i-continue, pare dire-diretso billing nun. Babayaran mo yun. Babayaran Dapat yan, mo yun? 3 months, dapat inform ka nila, satisfied ka ba o hindi? Hindi. Pag hindi, putulin, putulin. di ba? O pag continue, bayaran mo na. Di ba? So, Pati yan yung disconnection, may bayad? Pare, ano yan, strategy yan para di ba? Para Strategy magkapera. ng marketing ba yan? Marketing strategy yan, pare. Kaya ang kawawa, yung mga end consumer, tayo ng mga customer. So, walang protection. Hindi, meron tayo. Papatanong natin yung kay Senador Wing Gatchalian tsaka kay DTI Undersecretary Ruth Castielo. 'Di ba? Kasi nga actually meron na yan Hindi sila tumutulong sa bayan. Alam na nilang online education ngayon Tapos hinihinaan nila yung signal. Simple lang yan biro mo, tignan mo meron siyang pag ito yung mataas ng signal, ito yung babayaran mo 2,000 plus. Naku, taas niyan. Pero meron siya, kaya mo pala itaas bakit binibigay mo pa ng pakonti-konti? Di ba? Ibig sabihin, it's about business. Di ba? Hihinaan mo para ilipat niya sa mas mataas kasi mas malaki ang bayad. Pati diba? doon may discrimination kumbaga. Ito ito lang pera mo dito ka lang. Mas maganda Marami kang pera. Ito mas marami. Mas maganda pa ang Meralco pare. Ano?
220 volts. Oh, yun, di mo mababa yun, no? Hindi, sige. tama yung binayad mo lang doon, di ba? Hindi, minsan nagpa-fluctuate din. Pero ang ibig sabihin, Oo nga, bisa pagka nag-brown out, dapat bawas din eh, no? hindi. Diba? Pag Hindi, kasi nag-brown out, binabawas may, naman. may Ay, meter may eh, di ba? meter, Oo. oo. Kaya walang problema. Dapat ito, may meter na rin dapat. Di ba dapat tong mga internet connection? Eh, sabi nga niya eh, magbayad ka ng, meron nga isang company, 2,005 only. Nung magbayad ako, sandali, bakit may, hindi kasi yung only namin hanggang ano lang eh, sumobra. Ano? Gusto ko sabihin, Hindi, Andy yun. oo nga, kaya nga, di ba? Ano ibig sabihin, only sinabi mo, tapos eh, magbabayad ka kasi sumobra ka na sa gig. Ilang gig lang allowed, 16 gig, something. Gig. Deceiving yun, deceiving. Oo, deceiving yun, kaya nga dapat mag-intervene ng, hindi, wala tayong protection eh, kasi sa mga negosyo, nandiyan DTI, pagka pangit yung mga Hindi, product. kasama rin naman yan sa Eh, anong ginagawa ng consumer NTC, protection. pare? Oo. Consumer protection, Oo. okay, Robert. Ewan ko, kinokontak ng ano natin, baka Kenneth Biris din yun. Kumbaga, hindi yayaman yun. Oo no? nga eh. Balikan lang natin tong ano 2.3 million daw ang nag-stranding. Eh nga, sinasabi nga natin, wala na nga kuryente, wala pang internet. 2.3 million pa lang nahirapan na pamilya o estudyante. Naapektado nung distant learning na to. Dahil nga sa kakulangan ng electricity, Kuya Red. Hindi, electricity pare, siyempre, kailan lang yan eh, dahil nagkaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo. Rolly, Ulysses, di ba? Eh, kaso, maski na walang bagyo, last year, walang pandemic, eh, ganun na yung signal nila eh. Walang agency na kumakastigo. Di ba? Di ba, nag-warn na nga si Presidente, di ba? Last time, naalala ko. Sabi niya, ayusin niyo yan, or else. Or else, wala pa nang nangyari. Or else lang. All else lang. Oo. Ayun nga, ha? So, talagang apektado dahil sabi mo, magpapa-online class ka tapos hindi yan pala ganun ka eager yung internet connection. Oo, hindi ganun kaayos, O, di ba? samantalang billion-billion, di ba? Monopoly na ng dalawang telcos to eh. Telephone companies eh. Itong mga internet, mga broadband. So, para alam mo, may kasabihan dyan eh, na hindi ko lang alam kung sino yung nag-author. Ang sabi niya, if you make a sale, you make a living. Pag nagbenta ka, bubuhay ka, di ba? Nakabenta ka, so nakabuhay. But, if your service is very good, you will make a fortune. Okay. Batiin ko lang tong yung pamangkin ko, nagbabati si Arnold, Arnold Lazaro, no? Happy birthday, Arnold, Ito, may pa-birthday sa'yo si Joyce, Happy birthday! Ayun. Tingnan mo, happy birthday. Yung regalo mo, late na lang daw muna. Hindi natin na itanong ito, Meron palang 12 sa barangay sa Maynila na na-clear ng drug-free na, Oo, walang COVID. Hindi, drug-free. Drug-free. Hindi COVID. Although may tama ka rin, may mga COVID-free na nagbigay nga si Mayor Isko ng 100,000. Mayor Ruel, sa mga kung dalawang bangkang walang cases ng COVID, So maraming barangay rin na nabigyan niya ng 100,000, Dito naman, may 12 raw na drug-free, So itong banggitin lang natin, Ito, sinertified na ni Mayor Isko, Barangay 89 sa District 1, Barangay 302. District 3 to. Barangay 303. Ewan ko, malapit yata sa inyo to. Kaya, District 3. Barangay 404. Sa District 4 to. So, Barangay 466. District 4. Barangay 610. District 6 to. Sa Barangay 669. District 5. Barangay 747. District 5 din to. Barangay 750, District 5 din to. Barangay 756, District 2. Barangay 801, District 5. Itong barangay 898, District C, Santa Ana to, sa Santa Ana. So, ba't hindi nakasama tong di naman kaibigan natin dito sa barangay 659-A, Chairman Robert Bunda, ba't hindi nakasama yung barangay mo na yan, dyan sa Roseros? Drug free. Ito drug free na, Pero
hindi crime free. Di ba? Makikita natin medyo hindi naman may mga krimen na although petty crimes lang ako yung Ruel, pero dahil nga sa naghihirap parang ito parang kagabi lang doon sa area ng Valenzuela may malaking lalaki yung Ruel Oo. Hindi ko alam kung nang hold up o nanguha na ng pagkain sa 7-Eleven sa isang convenience store. Hindi siya mabilis tumakbo Malaki na lang, medyo mataba. Yung katapat niya mobile mobile. And then that time sumakay siya ng jeep dun sa area namin dun sa traffic Di nahuli siya. Di ba nahuli siya? Ang laking lalaki hindi ko alam kung hindi naman siguro nang hold up siya kasi medyo hindi naman ganun ka-eager yung yung staff ng isang convenience store na yun sa tingin ko parang wala lang siyang makain. So, Ganun ka. doon siguro siya sa loob kumain tapos lumabas, hindi nagbayad. Hindi, bago ka naman kumain pwede rin, di ba? Pwede rin, Sa convenience store, pwede mong kunin Oo. Tapos doon ka na naman magbabayad, di ba? Pwede, habang inunguya mo, Oo. Pero, yun nga, nakita ko nga, pwede magtrabaho pero siguro sobrang gutom no? Yun ang epekto ho ng pandemya natin. Di ba? Napakahirap po ng buhay ngayon. Pag-usapan natin yung GMRC, mas marami ng question dito na ito may kasong alam mo ba yung kay Angel Locsin na hinalimbawa dahil malakas kumain, model ng mang inasal daw. Kaya gano'n daw yung mataba. Gano'n daw yung mataba. Pero sa totoo, inaappropriate yun. Meron pang isa, diba, nakita natin ngayon, magsasaka. Actually, kaya nga, DepEd ka Di ba? Dapat, alam mo yung mali. Di ba? Inahantulad mo isang tao sa physical niya na mataba, mali yun. Biro mo yung module, yun yung ganung tama. Yung pinakita mo module sa akin. Pag magsasaka, mahirap, nakasulsi yung damit. Tapos pagka yung mga nasa city, gaganda ng damit, discrimination yun. Ako, ba't ako mag-Amerikana tapos mag-aararo ko? Diba? Dapat nga, lalo mo mapasalmatan sila dahil sa mga farmers, kumakain tayo. Tama, Diba? tama. Kaya dapat bigyan ng mas malaking sweldo yan, mare. Sa ibang bansa, ang alam ko, like sa Japan nga, may mayayaman ng mga farmers doon. Kasi Pagkatapos nilang mga magtanim, di ba? Kaya nga, doon nauso yung mga video di ba? Oo. Yun lang, ang lang nila, parang pangtanggal ng stress. Kakanta-kanta sila. Kaya maraming panahon nun, maraming mga Pilipinang nagpupunta ron sa dapat ang gobyerno suportahan ng lalong lahat ng mga farmers, agriculture, di ba? Tama naman. Tapos ang GMRC, pare, mabalik tayo, no? Hindi po pwede talagang tanggalin yan, bakit? Nagiging bastos na yung mga kabataan. Una-una, para tignan mo na lang ang social media. Tignan mo yung mga pinapa-up sa'yo, gang mafia. Tapos makikita mo, nagpapatayan, may dugo lumalabas. Dito nga sa MTRCB, di ba, pag nanonood tayo ng movies, may mga SPG, PG. di ba? Tapos pag may dugo, bawal yung mga ganitong edad. Pero pagdating sa parang wala. Hindi yata under sila ng although pinapalabas yan in pero public dapat yan viewing. dapat maging strict. Dapat ang Congress, pare, magpa sila ng ganung bill na talagang hindi pa pwede yan. Meron mo at the age of 5, 6 sasabihin na ba't ang daming crime? Paano? Di ba? Kita mo dati nagkaroon ng yung isang game na nagpapakamatay yung bata. Naalala mo yun, di ba? May ginawa bang Congress? Wala. Hindi sila nagpasa. Okay lang. Dapat threat na yan. Huwag na nating dumating na sobrang laki na ng problema at saka natin nabulin. Tsaka tayo gagawa ng isang batas na para dyan. Diba? Pero sabi nga, nasa magulang pa rin daw ang pagsweto. Pero hindi naman na araw-araw babantayan mo yun, di ba? Oo, diba? Tsaka hindi mo naman alam paano ka bubuhay na sa pamilya kapag nakatutok ka lang sa anak mo na tinitingnan mo kung ano yung tinitingnan sa laptop niya, sa cellphone niya, di ba? Tama. Ngayon sa sobrang mura ng cellphone, lahat pwede. Di ba? Maglalaro, buong araw naglalaro, so nawawala kaya kailangan bigyan ng limitasyon yan. Tama. Good morning, Angeline, Althea. Tama yung sinasabi mo, Kuya Ruel, no? Dapat talagang tutukan
lalo na sa ngayon nakababad sila sa mga sa internet. Oo, diba? eh, Ang dami pwede makita doon. Dahil sa online education lahat nagpakabit ng ng wifi na putol-putol. Putol-putol. Pero, di ba? So open na sila, pwede na sila yung apps na ilalagay nila, maski na medyo violente yung games. Hindi alam ng ng parents, di ba? Yun nga dapat na talagang tutukan ng gusto kasi pag yun na ganun sa nagkulkul sa utak ng bata kalalakihan na niya. Nagulat nga ako one time Pag open ko biglang may mga obscene na nagulat ako. Alam mo naman bawal sa akin 'yun. Diba? Medyo na susok nga ako kaya nga sabi ko dapat palitan niya. Ganun ba? Oo, alam mo naman bawal sa atin 'yan. Okay. Basahin natin ibang Sige. Kuya Ruel, Oy, mag-react lang kayo, mag-comment, mag-like para manalo kayo ng isang load sa aming programa. Ito galing kay Susan Gangan. Tanggalin lahat at palitan ng bagong pamamahala. Yung high-tech programmer, mga knowledge para sa ikaunlad dito, mga IT ilagay. Tama nga naman. IT, no? Ito galing kay Restituto Jan Soronio. Matagal na yan silang dapat kastiguin, ginagatasan nila ng maigi ang mga consumer. Dati ang mahal ng pagka-text piso kada text. Ngayon nagkaroon mga unli. Free na free na. Kaya pwede na Ito galing kay John. Nagreklamo na mga telco dahil hirap sila magpatayo ng mga sites. Pinahirapan ng LGU sa mga permits. Dilihensya pa ang salot sa lipunan. Kasi ang reklamo ng mga telco, pag naglalagay sila ng cell sites, pinagbabawalan sila ng mga, parang mga LGU, di ba? May mga, siguro mayroong kailangan ng mga for the boys bago maitayo. Ganun. Good morning muna kay Gerly. Yung sexing si Gerly dyan, good morning, Hindi namin siya nabati na nagpapabate. Sorry, Gerly. Okay. Ano pa dyan? Ito, galing kay Sherd Endoso Belda. Dapat noon pa, overpriced pa maningil at palpak serbisyo. Parang dami nagagalit kay Ramel Adju. Dapat, noon pa nga dapat, paulit-ulit dandan. Dapat daw talagang kastiguin na. Okay. Ito, galing kay Rolando Rodriguez. Bakit kastigo lang? Yung Globe prepaid broadband ko, nawala yung signal after kinta. Was advised by them to download their apps to file complaint. After 3 days download process, it doesn't work. Loaded data instead, but their signal is intermittent if not weak. Parang totoo nga, Parang paputol-putol din yung text niya. Hindi, pare, medyo malabo lang mata ko. Hindi pa putol-putol. Connection yan dahil talagang malaki na ang problema natin sa broadband. So, kailangan sigurong kasi sa Singapore, 'di ba, libre doon, walang paputol-putol doon Kuya Ruel. Tsaka isa lang ang Mbps. Dito may 10, may 20, may 50. Dapat standard lang, uniform lang. So dapat para may mga format 'yan, may platforms ang NTC. Dapat ito lahat ganun lang. 'Di ba? Kasi yan ang nagiging source kung bakit nagkakaroon ng ng parang conflict. Hihinaan ko to para yung mga tao itaas at magbayad na mas mahal. Di ba? Pero pag sinabi pwede namang pag sinabi ng TC, hindi lahat yan ganoon pare-pareho. Di wala silang magagawang anything na pwedeng mahuthut sa mga consumer. nga, dapat kung kahit na prepaid yan plan, dapat ganun lang yung level of consumption ng Mbps na ibibigay sa iyo ng bilis ng internet. So, okay, para sa government meron din Pag magbabayad ka, pag ito 120. Gusto mo express, doon ka. Oo nga. Di ba? Mapapansin mo yan di ba, yun Antay-puro yun. Paano kung wala kang pera, doon ka magtatagal ka ng di ba? Parang yung yun nga mapapansin mo na pwede naman pala pabilisin di ba? Magbabayad ka lang, dagdag ka lang ng bayad. Ba, parang ganun. Parang lagay din yun Sa totoo lang. At saka difference meron din isa pa. Yung paglagay ng RFID, pare, kailangan mo i-appointment. Kaya tagal di ba? Doon sa sa South. Sa North, ang bilis. Pumila ako, lagay, alis na. Dito, kailangan mong
pahirap sa ano sa motorista. Magbabayad ka na, pahirapan ka ba, Oo. diba? Oo. Kaya nga. Kaya yan ang makikita mo na pag hindi well plan, sabog. Kita mo ngayon, una-una hindi na kailangan appointment. Ngayon mag-appointment. Pagdating mo doon, pumila ka, tagal-tagal. Pagdating doon, ay sorry, sir, yung ano namin yung application form namin, 100 pieces lang eh. No, boss. Pumila ka ng 3 hours. Tapos wala nang forms. Kita mo, ganun ka, ano ba yun? Kawalang, Hindi. damdamin. Baka walang GMRC ron. Oo nga eh. Di ba? Ganun, pinapila mo yung tao, tapos sasabihin mo walang form. Wala lang, yun lang. Di ba? Kasama yun eh. Di ba? Yung Alam mo tamang... naman, by the 100,000 commuters na dumadaan dyan, ay, ang motorista. Tapos maglalagay ka lang ng form, 1,000 lang. Di ba? Dapat ba eh. Wala, ang daming problema talaga sa South Supra Highway yung papunta ron. Yun ang medyo maraming problema. Ang haba Para ng dito pila- sa North. Sa North, ang bilis, tapos na eh. O sige na nga, para dahil dyan. Eto na, nakikita ba nila? O ayan bubunot to kami ng 50 pesos. Load 8 sa mga nakinig sa amin. Kasama na ba rito yung ano mo, Kuya Ruel? Kasama na nga natin dito. Yung mga naisulat natin kanina bago pa ang programa. Punot lang kami ng 8 habang pwede pa namang humabol kung just in case. Ito si Yurin Inusanto Layson, 50 pesos load. Si Kate Stewart nanalo na naman. Bay, maraming salamat sa pakikinig Kate Stewart Pangatlo si Jerosel Lazaro, napakaswerte naman itong bata na to. Pang-apat, si Lester Panal. Ang swerte ng mga binubunot mo namin yan papakita natin. Binubunot namin yan para naman ito pang-5, pang-6 pang-5 tama ba? Pang-5, pang-6 okay. Dalawa ko na pare. Sige, si Jermea, si Bin Palos, dalawa na lang. Ito Ang pang-7 si Bella Amara Tunes at si Christine Forcre. Basahin natin, di yata natin nabasa itong kayo. Opo, at dapat alamin kung sino-sino mga tao dyan sa NTC, ang mga padrino nito, mga internet providers. Bakit parang walang imik ang NTC ukol dito? Okay. Tama naman. Dapat taga pag hindi, Baka naman pare, binigyan ng magandang mataas na na Mbps. Wag na kayo magreklamo, wag na kayo mag-check sa amin. Maganda 'yun. I-provide namin sa inyo. pero sinasabi kasi, depende rin sa lokasyon yun eh. Mayroon pang sinasabi pa, dito malakas ang ang Globe, dito malakas ang Smart. Parang gano'n, di ba? Ganun ba? So, yung area location pang paano kung gusto namin itong company na to, di ba? So Parang, dapat talagang parang minomonopolyo na din nila. Itong Oo. area na to, dito ka lang, itong kumpanya na to, dito lang. Kaya dapat siguro, para diba, sa market, may magkaroon ng pre-enterprise. dadaan papasok ng kaso sobrang laki ng kailangan ng malaking capital para mag-put up ng isang telecommunication company. Kahit na malaki rin makikitain nila Di kagaya kung gusto ko meron akong billion pero 0.00001 billion. kulang ba? Oo, kulang. Hindi, pero kahit na may mga kumpanya diyan kasi malaking negosyo ang broadband industry. So, maraming pwedeng mag-invest diyan. Kailangan kasi ng prangkisa rin from the NTC, from the Congress din. Kagaya ng isa na Miss Latel, Dennis Uy pero ngayon hindi pa natin alam. Binigyan Ano ng dito prangkisa yun, yun. pare dito, di ba? Dito yun, tama. Dating Miss Latel. Kasi ang ron, kakilala ko kaibigan din natin si Adel Tamano. Si Adel Tamano kasi dating presidente ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Siya parang tumatayong spokesperson ng kaya Dennis Uy. Dito. Kasi siya kasosyo lang naman si ron si Dennis Uy ng isang malaking kumpanya, Chinese din Chinese Oo, company. Chinese rin company. meron. Tama ako yung Ruel. Opinyon at posisyon
O, parang naibigay mo na ang opinion at position mo. Ano bang say mo dyan, Kuya Hindi, Ruel? kailangan na talagang dumaan sa yung agency mag-act na. Kasi ang dami na ng consumer, yung mga end consumer hirap na sa signals o sa mga services ng mga telcos. 'Di ba? Kung alam mo na nagbigay ka, o ito yung babayaran mo for 5 o 10 Mbps. Pero pag chinek mo siya nasa 7, 6, 5, sasabihin kasi peak hours alam mo ng peak hours bakit ka, di taasan mo. Kasi once na ito yung payment mo for this, kung gaano kalaki yung o kataas yung Mbps, dapat hindi bumababa yan. Kasi pag nagbabayad ako, hindi naman bumababa Di ba? So, it's about integrity ng isang company. Sana, wag lang puro kabig Bigyan nyo sa mga mamamayan yung pinangako nyong service. Tatawag ka, kalating oras please press 1 for English, press 2 for, dami. Ang tagal nun, Ang no? tagal. May nagreklamo sa akin matanda nag-iisa sa bahay. Nga sabi. Magrereklamo siya, tumawag sa PLDT. Kailangan niya pumunta sa customer service. Senior citizen, mag-isa na lang sa buhay, pare. Di ba? Paano mo papunta sa customer service? Pagdating doon, ang dami mong magpipill up ka ng dahil itetest ka pa, di ba? So, ang hirap. Make it simple, mga telcos. Kawawa yung mga nagbabayad. Hard-earned money namin yan, hindi yan pinupulot namin. Kaya mo, gaya ng last song natin, One Day. One day, magbabago rin yan, di ba? Lahat ng bagay, nagbabago naman. Sa tingin ko nga, dapat nga, hindi lang kasigurin, panagutin na, parusahan, iripan Sa mga tao, na, ever since, kung gaano, tama ka pare. dahil dyan, yung mga telecos na yan, balik nyo na yung pera namin. Okay. There's no war na raw, no fight no more. Di ba, Kuya Oo Ruel? nga. Anyway, nako, maraming salamat. Tatapos na uli ang isang oras natin, Kuya Ruel, Pasensya na doon sa mga hindi namin nabasa. Marami po Okay. Maraming pong salamat sa susunod puling Sabado. Itong oras pa rin, 9 to 10 a.m. Bye-bye! Good morning, Binis and Teacher Josa. Double R sa DZAR. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng host o panauhin ng programa ay hindi nangangahulugan o nagsasaad sa opisyal na pananaw at opinyon ng pamunuan ng Sunshine Radio DZAR 1026 Manila, Suarezug Media Corporation at Sunshine Media Network International. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slim Max Coffee Mix, Fitness in All Cap, Night and Day, Slim Max All the Way, Malunggay Life Oil, your daily natural immune booster, Deluxe Professional Philippines, at ng Nining Natural Beautiful.